Lakers, wala na talagang pag-asa. Hindi na nila makukuha si Steven Adams sa darating na free agency lalo na't pumirma na ito ng panibagong kontrata kasama ang Houston Rockets. Ayon sa ulat, nagkasundo ang magkabilang panig sa isang 3-year, $39 million extension na magdadala kay Adams hanggang sa kanyang ika-14th na NBA season. Tahimik man ang pangalan niya sa mainstream media, pero pagdating sa respeto at tiwala ng mga koponan, hindi matatawaran si Steven Adams. Umabot na sa $210 million ang kinita niya sa buong karir niya, at lahat ito ay nakuha niya nang hindi kailanman dumaan sa free agency circus. 4 na iba't ibang NBA teams na ang nagbigay sa kanya ng kontrata bago pa man siya maabot ng ibang franchises. Isa lang ang ibig sabihin nito, alam ng bawat team na hindi mo pwedeng pakawalan ang isang tulad ni Adams. Pero bakit nga ba muli siyang binigyan ng extension ng Rockets? Malinaw ang sagot, si Adams ang tinatawag na ultimate glue guy. Hindi flashy pero napakahalaga. Isa siyang elite screen setter na nagbibigay ng espasyo para sa mga guard tulad ni Jalen Green at Fred VanVleet. Sa rebounding, lalo na sa offensive glass, isa siya sa pinakamaaasahan. Sa depensa naman, siya ang nagsisilbing anchor, tumatawag ng coverages at humahawak sa paint. Bukod pa rito, isa siyang low maintenance na veterano, walang drama, walang ego at malaking impluensya sa team culture at development ng young core gaya ni Jabari Smith Jr. at Alperen Sengun. Hindi mo kailangan si Adams para umiskor ng 20 points kada laro, pero kung gusto mong manalo at magtayo ng championship level foundation, si Steven Adams ang tipo ng player na gusto mong makasama taon-taon. Ang pinakamalupit sa lahat, sa pamamagitan ng pag-opt-in sa mga early extensions, naiwasan ni Adams ang mga panganib ng injury at pabago-bagong merkado. Tahimik lang, pero nakapag-ipon ng $210 million. Isang perpektong halimbawa ng long-term thinking na maayos na na-execute. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa move na to? Samantala, LeBron, magre-retiro na nga ba? Nagulantang kasi ang NBA world matapos maglabas si LeBron James ng isang bagong commercial kung saan tila binibigyan niya ng pahiwatig ang kanyang posibleng pagre-retiro. Sa nasabing video na ipinost niya mismo sa kanyang social media, maririnig ang tanong ng isang reporter na nagsabing, LeBron, are the retirement rumors true? What's next? Ngunit bago pa man masagot ni LeBron ang tanong, biglang naputol ang video, dahilan para mas lalo pang umugong ang espekulasyon. Narito ang video kung saan tinanong si LeBron James tungkol sa kanyang retirement. Panoorin niyo mismo ang eksena. LeBron, are the retirement rumors true? What's next? Sa kabila ng misteryosong video, tila malabo pa ring magretiro si LeBron sa ngayon. Sa edad na 40 years old, patuloy pa rin ang kanyang mataas na antas ng laro. Nitong nakaraang season, nagtala si LeBron ng 25.7 points, 7.3 rebounds at 8.3 assists per game habang nananatiling efficient sa field goal percentage na halos 54%. Hindi mo mararamdaman na isa na siyang vet na nasa ika-22 season ng kanyang karera. Kung susuriin, mukhang hindi ito totoong retirement hint, kundi isang marketing strategy para mas lalong mapansin at pag-usapan ang kanyang bagong commercial. Ang nasabing ad ay para sa LeBron 23 collection ng Nike, kung saan tampok ang legacy, longevity at inspirasyon ni LeBron sa mga susunod na henerasyon ng atleta. Ang retirement angle ay tila ginamit lamang upang lumikha ng buzz at hype sa buong basketball community at sa social media. Sa ngayon, walang opisyal na pahayag si LeBron tungkol sa pagre-retiro. At kung pagbabasehan ang kanyang performance at impact sa Lakers, mukhang malayo pa ang katapusan ng kanyang legendary career. Sa totoo lang, siya pa rin ang pinakamahalagang piraso sa lineup ng Lakers at isa sa mga pinaka-consistent na performers sa buong liga. Kayo mga idol, sa palagay nyo ba magre-retiro na si LeBron o isa lang itong matalinong marketing move? Samantala, Trey Murphy sa Los Angeles Lakers, usap-usapan kasi ngayon ang posibilidad na ang two-way phenom ng New Orleans Pelicans ay target ng Lakers para sa isang major trade move ngayong off-season. Sa gitna ng tumitinding championship urgency at habang palapit na ang twilight years ni LeBron James, mukhang ginagawa na ng Lakers ang lahat para magdagdag ng isa pang piraso na maaaring magdala sa kanila pabalik sa tuktok. Si Trey Murphy III ay 24 years old at fresh off a breakout season na nagtala ng 21.2 points, 5.1 rebounds at 3.5 assists per game habang pinapakita ang kanyang elite defensive upside at deadly shooting mula sa labas. Sa taas, haba ng galamay at versatility sa depensa, swak na swak siya sa small ball system ni Coach JJ Redick. At kung mapupunta siya sa Lakers, posibleng siya ang maging missing piece na perfect na babagay kina LeBron James at Luka Doncic. Ngunit hindi magiging madali ang pagkuha sa kanya. Ayon sa mga ulat, mataas ang asking price ng Pelicans para sa promising young star. Kailangan daw ng isang proven veteran, isang top prospect at ilang first round picks para lang simulan ang usapan. Isa sa mga posibleng package na pinag-uusapan ay binubuo ni Rui Hachimura, rookie scorer Dalton Keuchel at draft capital. Hindi imposible na subukan ng Lakers ang ganitong deal lalo na kung alam nilang maaaring hindi na ito maulit na pagkakataon.
Malinaw na hindi lang si Trey Murphy ang gusto ng Lakers, kailangan nila siya. Sa dami ng contenders na interesado sa kanya, kung magpapatumpik-tumpik pa si GM Rob Pelinka, maaaring maagawan sila. Pero kung matuloy ito, hindi lang para sa last dance ni LeBron ang magiging epekto nito, kundi maaaring ito na rin ang simula ng susunod na mukha ng franchise sa hinaharap. Kayo mga idol, sa palagay nyo ba dapat bang i-push ng Lakers ang trade na to para kay Trey Murphy III? I-comment nyo na sa baba at pag-usapan natin yan.